natin si Kuya Bads, no? At iintindihin lang po muna natin yung sitwasyon niya tol, dahil binabantayan ko lang po yung galaw niya at binabasa ko pa kung ano nangyari sa kanya. So wag niyo pong iba si Kuya Bads na pinagbabaril niya tayo dahil po ay ang kanyang espiritu o ang kanyang pag-uutak ay parang may nakaalintala o na-hypnotize kumbaga, pero hindi pa totally ako sigurado. Yun nga, hindi pa muna natin biglain na lapitan natin siya. Hindi ko siya pwede gamitan ng orasyon na pampagapos, tigal po, kasi masasaktan yung ano niya, katawan niya. So ang gagawin ko, at sana po ay maintindihan po ninyo na may sarili po akong plano upang siya ay mabawi, ibalik sa dating siya. Parang inaaral ko pa kung paano ko gagawin, kung ano ang dapat kong gawin, kung ano yung orasyon na dapat kong gamitin sa kanya. Kaya ako po ay nakikiusap po sa inyo na wag niyo po husgahan po siya, dahil siya, ang kanyang sarili ay nagamit. So, inaaral ko pa tol, kaya until now, yan kung makikita niyo tol, andun lang po siya sa unahan tol. Dumistansya lang po muna ako kunti, dahil para hindi siya ma-stress o ang hindi siya ma-trigger, no? At para na rin po sa kaligtasan natin. Pero huwag po kayong mag-alala, dahil ako ay nangangako sa inyo na hindi ko pababayaan si Kuya Bads. So, sa lahat ng mga nagsasabi na bakit hindi ko tinulungan, ako ay humihingi sa inyo ng kunting kahilingan na tingnan nyo po yung mga previous video ko po na nai-upload. Okay, so okay lang po, opinion nyo po yan, at sana po ako po ay inyong maintindihan, dahil hindi po basta-basta ang mga ganitong senaryo tol. Kasi kung pipilitin ko yan, kung pugson kumbaga ba, kung i-hot pursuit ko siya, baka may mangyari sa kanya o baka may mangyari sa akin. 'Di ba? Nakikita nyo naman ni isang palatandaan na makikilala niya tayo, hindi niya magawa, 'di ba? Tinanggal ko na nga yung nilagay kong mga ano sa mukha ko para kahit papaano ay makilala niya tayo. So kung nakikita nyo ba, naglalagay ko ng uling sa mukha ko, pamamaraan ko yon. Alam nyo kung bakit? Pag nasa masukal ako o maglalakad ako ng dilim, hindi tayo niya makita. Hindi tayo makita ng kalaban. So kanina tinanggal ko na, naghilamos ako, nakita ko na may sapa, at nilaban ko po yung damit niya na nasa bag niya. Ang bag niya po ay andito sa bag ko, pinasok ko dito. So di ko alam kung ano nangyari sa kanya, bakit nahiwalay yung bag niya. So siguro ay naagaw ng bandido na kumuha sa kanya o dumakip sa kanya, at siya ay nakatakas. Pero yun nga ay parang kinuha yata lahat ng pagkain sa bag niya, at siya ay hindi pinakain. O kung basta di ako sure kasi wala naman ako sa kaganapan doon na paghuli sa kanya, at wala naman tayo doon para malaman. Itong akin, opinion ko lang to at isip-isip. Kaya nga pinag-isipan ko ng mabuti, tinitingnan ko yung kalagayan niya, kung ano yung mga dapat nating gawin na para siya ay maibalik sa dati. So kanina hindi ko binidyo dahil nag-charge po ako sa power bank ko. So kaya nga nagdadasal na naman ako kanina na sana ay makonvince ko na siya, dahil 2 bars na lang yung ano ko, yung power bank ko, at huling power bank na nasira na. Tapos ano pa, parang pandugunon ako ang charger, guba masiguro, guba na niya ako ang sa chargeranan yun. So kahit papaano tol, yung cellphone natin nakaka-survive pa rin at nakikisama pa rin sa atin. Pinaliparan ko na din po si Kuya Bads ng dasal kanina, kontra bakod, kontra hypnotize, paunti-unti ba. Kaya nga inaabang-abangan ko siya tol na matulog. Iba na siya ngayon tol, dahil parang alerto siya, pero parang ayaw niya sa mga tao. Wala siyang nakikilala.
Pero yung mga bandido, pinapatay niya. Kumbaga, nilalabanan niya yung ano ba, yung demonyo sa utak na gumugulo sa utak niya. Meron parang yung pag-iisip niya lumalaban kasi nga matindi yan si Kuya Bads, may anting-anting yan. Yun nga lang, di natin alam kung sino yung nakapuro sa kanya. Di ko alam kung sinong demonyong nakapasok sa utak niya. Utak yun eh. Alam niyo yung hypnotize, iihipan ka ng napakalakas na pangdemonyong orasyon. Pag yun tumama sa utak mo, pag yun hindi mo na agapan agad, sigurado mental yung pag pinalalabasan mo. Kung hindi ka man muna ma-mental, mamamatay ka. Alam mo kung bakit? May hangganan yan. Yung utak mo, pagkakainin na yan, mabubuang ka, gagawa ka na ng kademonyuhan sa kapwa-tao. Papatay ka na. Ang napakasakit niyan, lalong-lalo na pag pamilya mo ay papatayin mo na din, delikado na yan. Kaya ako ay nakikiusap sa inyo na antayin nyo lang po yung magiging buo yung plano ko at malaman ko kung ano yung dapat kong gawin. Kasi kung tulad nga ng sinabi ko kanina, kung bibiglain ko yan, baka magkamali ako dahil sa pagiging hot ko, pagiging agresibo ko, may buhay na mawawala. Kung hindi buhay ko, buhay niya. So yun yung iniiwasan natin. No, ito po ay paliwanag ko lang po muna ha. So, huwag kayong mag-alala tol, dahil nakita ko siya kanina na pumasok siya sa parang nagpapahinga. Sa mga ganyan ba? Nagpapahinga sa mga kanina pa kami kanina pa ako sunod tol, may mga kalaban pa kami na ano na encounter. Makikita niyo ha. Ito ha, kwento ko sa inyo. Ang nangyari kanina tol, nag-try akong kinausap naman siya. Yun nga, sobrang ano na mukha niya, parang galit na galit ba. Pero nung may dumating na kalaban, binaril niya. So hindi niya natamaan, binaril ko. Hindi ko rin natamaan, kaya parang hinabol namin kasi ang bilis ng galaw. Hanggang sa mapatay naming dalawa. Oh, magkatabi kami kanina, promise yan. Hindi niya ako sinaktan. Parang gusto niya akong lapitan, pero may humahad lang sa kanya. Gusto niya akong kausapin, pero hindi niya magawa. Kaya habang binabasa ko yung katawan niya with the body language, totoo yan, tinatawan ko sa tawa yun, no? Pawis na pawis pa ako dahil nagpapasalamat din ako dahil nagpahinga din siya. So bago ako nag-video dito para maka-focus ako, tiningnan ko muna, binantayan ko muna siya ng 20 minutes bago, mula nung dumating kami at nagpahinga siya. So hindi mo natin pipilitin tol. Antay-antay lang po kayo kasi diskarte ko to. Pero maraming salamat po sa mga suggest po ninyo, sa mga comment niyo. Kaya antabayanan niyo po yung video. Kung meron kayong maisa-suggest, kung naranasan itong mga ganitong sitwasyon, ganitong senaryo, ganitong mga pangyayari, kung kayo po ay expert nito, i-comment down below sa video na to. I-share po itong video tol para matulungan natin si Kuya Bads tol. So dahil po sa isang comment ninyo, nagbabasa ako ng comment. Hindi lang ako nagre-reply dahil sobrang dami po ninyo. Ang importante dyan, nabasa ko yung comment ninyo. Minsan nga may like ko, minsan hindi. Dahil yung pagbabasa natin ng comment tol, yun yung pahinga ko. Yun yung may signal. Parang sumilip lang ako ba. At nagpapasalamat nga pala ako sa walang sawa yung suporta tol ha. At ito po ay paliwanag ko po sa inyo about sa diskarte ko kung paano ko ililigtas si Kuya Bads ng hindi man lang masusugatan, hindi masasaktan sa pamamagitan ng orasyon o hindi humantong sa pisikalan.
lahat po ginagawa ko po. Huwag po kayong mag-alala tol, dahil isa na ako sa hindi papayag na mawala si Kuya Buds o matuluyan na mabuang. Huwag po kayong mag-alala dahil kagabi pa ako nagpapalipad ng orasyon sa mismong katawan niya. Parang pakunti-kunti binabara ko na yung yung orasyon na bumabalo sa utak niya. Ito lang masasabi ko sa inyo, sigurado akong orasyon yung bumabalot sa utak ni Kuya Buds. Yung espiritu niya tinanggal, tapos pinapasukan ng demonyong espiritu. Alam niyo yung yung utak, babalutin ka ng kademonyuhan. Siyempre nakabalot ka, wala. Pero bilib na bilib ako na pagka-hypnotize ni Kuya Buds. Dahil kumbaga may kunting, basta lumalaban siya tol. Hindi ko masabi ng dahil hindi ako expert sa ganyan. Ako ay may kaunting kaalaman lang, pero hindi talaga ako totally expert. So hindi ako perfecto. Kaya magalalahan, doon lang po si Kuya Buds tol. So tulad ng sinabi ko po sa inyo, ako ay hindi expert. Hindi ako dalubhasa sa mga ganyang senaryo, pero may kunting kaalaman lang ako. So hindi ko po inaako na expert ako dyan, no? Ako ay may kunting kaalaman at nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal. Si Kuya Buds pala. Ay hindi, bandito, dumaan naman dito. So sana hindi yun marinig ni Kuya Buds, dahil baka puntahan niya naman. Pero huwag kayo mag-alala tol, pinapangako ko sa inyo, hindi ko pa babayaan si Kuya Buds. Susundan ko siya kahit anong mangyari. May tinapay pa ako dito tol, binigay ko sa kanya yung isa, tinanggap niya naman yung kanina. Pero yun nga, sabay takbo siya. Ayan yun, gagawa at gagawa ng paraan ng Panginoon upang labanan ni Kuya Buds ang napakasakit o napakamasamang nangyari sa kanya, napakapait na nangyari sa kanya. Kaya ako ay humingi sa inyo ng isang dasal para kay Kuya Buds at sa lahat ng mga kasamahan namin na nagpupursige o nagtitiis sa anumang pagsubok upang makamit natin ang tagumpay. So yan lang po yung tanging hinihiling ko sa inyo. At syempre yung panonood nyo po, para hindi nyo ma-miss, wala kayong makaligtaan na video, antabayanan nyo po, mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Sa mga bago dyan na ito ay dumaan man sa inyong sa inyong YouTube channel, paki-subscribe din, paki-click yung notification bell, yung kampana ba, tapos ilagay mo sa all, para wala kayong video na ma-miss at kada upload ko ay magno-notify sa mga cellphone ninyo. Yan, pa-share po ng video. Naintindihan ko naman yung iba, dahil yung mga nagtatanong o nagsasabi na bakit hindi mo tinulungan. Kaya ginawa ko tong video na to. Actually hindi na sana ako mag-video tol, dahil focus away Kuya Buds. Pero sa ngayon ay nakapokus naman tayo at meron tayong dahilan at meron tayong time na makapag-video dahil nagpapahinga siya sa unahan. Kaya gustuhin ko lang siyang ipakita sa inyo ngayon. Iniiwasan ko lang para hindi muna magulo yung utak niya, dahil
mismong sariling katawan, sariling espiritu niya, sariling utak niya ay nilalabanan yung bumabalot na kademonyuhan sa utak niya. So parang ano yan parang sipon na imbis na tumulo dito sa ilong, ipaakyat sa utak. Ganon yun. So itong utak ni Buds hindi siya ang nagdadala ngayon. Kaya ko nga sinusundan lang muna at inaaral yung dapat kong gawin na orasyon, dahil ang panlaban ko sa mga orasyon dyan tol sobrang sakit. Matatanggal yung ano niya, matatanggal yung bumabalot sa ano niya, pero yun nga, kailangan ko para hindi, kahit hindi siya ngayon yung nasa katawan niya, ayaw kong masaktan yung kaibigan natin, yung kasamahan natin. Kaya kung mabuo ko na yung plano ko at 100% na alam ko na talaga yung dapat kong gawin na orasyon, yun na yung ibabato ko sa kanya. Yun na yung gagawin ko 3 beses sa isang araw. Madali lang yan, pinapangako ko yan sa inyo. Makahanap ko ng tiyempo mamaya, makumpleto to. Nasa mga 60% na yung plano ko. Hindi ko lang muna sasabihin, no, dahil di ko alam kung sino ang gumawa sa kanya ng ganyan. Kaya sana ipagdasal nyo ako, ipagdasal nyo si Kuya Buds at lahat ng kasamahan po natin. Nawa ay bulagin ang mata ng mga kalaban tol. Ayan, nais ko lang pong isingit ito tol, kung kayo ay bago sa video ko, kung kayo po ay nagdadalawang isip na maniwala, wala pa akong magagawa doon. Kasi itong video ko, wala pong pilitan. Kung sino yung maniniwala, sila ang may alam. Lamang ang may alam. Kaya salamat po sa inyong lahat. Sana po ay inyong ikalat itong video na to at lagi niyo po kaming subaybayan, dahil ang ginagawa lang po namin ay kabutihan. So mahirap man namin makuha ang 100% attention po ninyo, ang akin lang po, sa amin lang ay isang panonood lang po ninyo at isang share tol. Malaking tulong na po yan sa amin, at pangako ko po lalo pa namin gagalingan, lalo pa namin pagbubutihan yung mga ginagawa namin. Tandaan nyo, mahal na mahal ko po kayo ha. So kung nagplano ako mag live mamaya tol, kung may signal na madadaanan, dahil nagtry ako nag live dito ngayon, walang signal dito tol. So gagawin ko sana itong paliwanag na to sa live, pero dahil walang video dito, natapat kami sa ano ni Buds, sa kanyang pinaghintuan na walang signal. Alangan naman uutusan ko siya na doon na tayo sa unahan, hindi ko nga siya makausap. So sa mga bagong pasok na naman, sa mga nag-i-skip ng video, kasi merong ibang manonood tol na hindi na dumadaan sa umpisa, parang i-forward ba, kaya hindi na naiintindihan masyado yung kung ano yung mga nangyayari sa video, kung anong punot dulo. Kaya sana ako ay humingi sa inyo ng kunting panahon upang bigyan ng time yung mga video natin para talaga maintindihan ng mabuti. Aray ko. Hindi, ayan, nakaano pa, kita nyo naman yung papakita ko sa inyo. Yan sa tulo, hindi lang muna natin lalapitan na. Kita nyo yung mga saging na yan, yung dahon ng saging na yan, andyan siya sa likod. Kaya nga dito ako pumisto, dito lang ako sa likuran niya, para kung lilingon siya, hindi niya ako mapapansin na sinusundan ko siya. Kasi tatimingin ko yan mamaya pag ganito pag mabuo ko na yung plano ko, kasi nasa mga 60% pa. So kailangan ko pa ng kunting pruweba na dapat yung orasyon na pampatanggal ng ano. Kasi di ko alam kung tao ba yung may gawa o engkanto. Yun sinabi ko na yun, binigyan ko na kayo ng clue.
Kung tao man, iba yung ginagamit ko dyan. Sumbalik agad dyan, papatayin natin agad dyan kung sinong gumawa. Kung engkanto, hindi natin kasi alam kung anong dahilan ng engkanto. Kailangan pa natin kausapin yan sa pamamagitan ng spiritual. Kasi mahirap pumatay ng engkanto tol, dahil sila ay pangalawang Diyos sa ating mundo. Alam nyo kung bakit? Sila po ay mga dating anghel yan. Papaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo. Sila ay gawa ng Panginoon, sila ay gawa ng Diyos na mga anghel dati. Yun nga lang, ito ay nababasa ko lang sa Biblia. Itong sinasabi ko po sa inyo ay katotohanan to. Bakit ko tinawag na segunda Diyos o pangalawang Panginoon? Kasi nga, kung maniwala man kayo sa hindi, ako ay hindi namimilit. Pero sasabihin ko sa inyo yung totoo. Sila ay gawa ng Panginoon. Dati yan silang mga anghel na nagtaksil sa Panginoon at hindi kinaluluguran ng Panginoon yung mga ginagawa nila. Kaya sila hinulog dito sa mundo, dito sa lupa, para i-segregate sa paraiso. So kaya yung mga engkanto tulad ng mga kapre, kahit anong uri ng engkanto, sila ay nilagay dito sa lupa upang dito na lang sila para sarili ng kaharian, gagawa sila ng sarili ng kaharian. Yun ang kunting paliwanag ko. Kung yan ay hindi kayo naniniwala, wala na akong magagawa. Basta sabi ko ng totoo. Kaya ko tinatawag na segunda Diyos yan, dahil gawa yan ng nag-iisang Diyos natin na pinadpa dito sa lupa. So yun yung purpose ko sa inyo, na kailangan ko pag-aralan at hindi tayo basta papatay ng ganyan, dahil baka may nabangga si Kuya Buds o naapaka na bahay nila. Yun, may dahilan yung engkanto. Kaya kung tao lang yung may gawa, isumbalik ko agad, papatayin ko agad. Pero kung engkanto, pakikiusapan mo natin. Kung hindi madala sa pakiusap ang engkanto, talaga matigas, doon na natin papatayin. Di ba? So yan, sana po ay may naidulot na kaalaman itong video ko na ito. I-share po ito tol. Maraming salamat po sa inyo. So pangako ko po sa inyo, hindi ko pababayaan si Kuya Buds kahit anong mangyari. So mahal na mahal ko po kayo. See you in the next video, see you in the next shoutout, see you in the next live. I love you all. Guide me. May mga balito dumating. So sana hindi makarinig si Kuya Buds na, para walang engage na magagamit. Pakinggan ba natin? Para nagka-idea ako Parang ang tinutukoy nila ay si Kuya Buds. So sinong commander kaya yung gumawa? May nabuang daw. Nakatakas tapos nabuang. So si Kuya Buds yung tinutukoy nila. Ang bait talaga ng Panginoon. Bago pa lang ako nagpapaliwanag sa inyo, tol. May parating pa. Uy, si Commander Roy ito Ito isa. Uy.
kasama yung dalawa at yung encounter ko napakamalakas si Commander Roy. Natamaan yung oras yun na si Buds? Huwag kang makalala ka ng Commander. Oh, Iya sa akin sa mga oras. okay, magaling ka. Mga malalakas na resyo ng dinitawan ko. Inumahan ko yun sa ulo. Good. Nakakabaliw ang orasyon na yun. Kung hindi siya nababaliw, namamatay na yun ngayon. Ala, Okay. Bukas, darating si Commander Gilaw. Oh, ala. Bibigyan ka. Darating nga to si Commander Gilaw bukas tol. At malakas na pundasyon sa oras mo. yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Kaya ipapatawag ka. Darating din si Commander Bakit. Ala, darating nga ang mga Commander tol. Awa. Huwag kang mag-alala. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung bakit nauubos yung mga taongan mo. Kaya natin silang linlangin. Baka magkita na natin mga taglay ng rasyon. Putang ina. Ito pala yung Commander Pero sure ka. na Yung orasyon mo, nagpapabaliw kay Kuya Buds. Sumama kang kuwan. Bud. Parang wala kang tiwala sa akin. Sure ka, mababali yung tao yun? Kasi maigbat yun. Sasama! Maigbat yun na tao yun. Mahirap yun. Alam mo. Kung sino ba si Buds? Nawakan ko na yun. Ano nangyari? Nakatakas. Baka sisihin tayo. Huwag kang mag-alala. Commander Gilaw. Ito pala yung Ako na may sisihin. gumawa Yung mga ng tao kademonyuhan. ko, ubos na. Lahat. Positive Halos. na. Pinakamalakas na kimat ang taglay ko. Dapat. Commander. Dapat. Yung malakas yung kimat. Putang ina. Magiging kasama sa sana natin sa ngayon. At binigay sa kanya. Pinakamalakas. Dahil nasa kanya na lahat. Kailangan sa mas lalong madaling panahon maagapan ko si Buds. Delikado siya. Kaya ngayon, Parating na si Gilaw, parating na si Bagdik. At putang ina yan pala yung gumawa. Lagot ka sa akin. kahit pa, Yan ang dapat. Kasi nga alpa na yun. Gawad, apil pa ko. kung may maskara, Commander. Yung alpa yun kasi yung maraming tato. inuman ko rin yung sa ibig. Kapon sa bigit, humilapon. Tapos. So, Yan yung na-encounter ko ano, nakabulilo. Anong alpa na yun? pagkahandaan kita. Darating ng araw. Kung hindi siya nakapagkabulilo, Dapat pinatay ng tao na yun. tinawaan ko sana siya ng malakas. At napabalilo sana yun ngayon. Huwag yung nararamdaman Bukas, darating sa Commander Gilaw. Kita naman sisihin, Commander. Mahilig. Hindi alam sa kanila. Hindi sa kanila. Yung mga tauhan na nasa, may bantay siyang tauhan dyan at sa unahan pa meron pa. Nag-uusap. Ang bait ng Panginoon sa atin. Sa atin, ang mga bagong ito at bagong baril. At makain. Kung mauubos mo ang mga tauhan mo, huwag kang mag-alala. May darating na pa ako. Okay. Okay sa akin. Tatagalitaan din namin. Kasi yung mga tauhan ko. Halos. Hindi ko kaya ay kaanib na ng mga hunter. Kaya huliin natin yun. Dapat. Malaking tulong yun sa atin. Dapat. Hindi ko man din bayawa. Oo. Saan na yung Commander Bayawak? Commander. Kaanib na ng mga vlogger. Hala, may plano din silang hulihin si Bayawak tol. Ako mamaslang ng ating mga tauhan. Kaya bukas sa bukas, yan yung isasabihin natin kakamandir Baktik at Gilaw. Ikaw bahala, Commander. Grabe yung anting-anting na tulo. Yan yung napakalakas. Kailangan natin mabawi yan. Commander Gilaw. Kailangan natin mabawi yung anting-anting niya. Kung anong sasabihin mo? Yan yung nagpapabaliw kay Kuya Buds tol. Kasi, Putang ina to. punta ko! Ubusan ko ng tao! Sa akin lang ang lunas. Kaya bibigyan lang ako sa akin ng lunas. Natatamaan sila ng matinding orasyon. Kailangan makuha Wala natin na yun. makakapigil pa.
dapat mababaliw yung mga tao na tama sa orasin mo. Hey! Ano ba ibang tauhan? Balik natin si Mads. Tol. Ngayon. Magagal pa yan! Diba? Balik natin si Mads. Tol, alam ko na kung sino yung gumawa kay Kuya Bads. Napakabait ng Panginoon talaga, Tol. Agad-agad sinagot niya yung Ang sinasalat yun. sinasabi natin. Ayan, Tol. Ayan. Pakinggan lang po natin, ha. So kanina po ay binigyan ko na po siya ng pagkain. So di ko alam kung kinain niya kasi binaril niya naman ako kanina. Pero nilagyan ko na po ng pagkain si Kuya Bads, Tol. So sa ngayon ay medyo okay na po siya. Pero malayo pa sa ano. Ang payat-payat na niya. Yan yung ginagawa niya. Yan yung tubig na nilagay ko, inubos niya. Wala kasi yung malaking tubig eh. Yan. Kawawa talaga. Kawawa talaga. Ito na yung ginagawa niya. Pag makakita yan ng tao, babaril na naman yan.
Gago to. Para mapigilan. Presyonan ko. May narinig siya. Susunod natin yan. Yan, kawawa talaga tulad ng nangyari sa kasamahan ko. Kawawa talaga. Tinanggalin yung ano niya, yung relo niya. Oh my God. Tingnan niyo yung nangyari kay Kuya Bads. Sobrang kawawa. Nasa tuktok pa kami ng bundok tula. Iwan ko lang kung kinain niya yung pagkain na nilagay ko lang kanina. Parang nabubuang na talaga to. Wala pa talaga sa ayos tol. Nangyari na kay Kuya Bads ama. Dito para makita niyo po papaliparan ko yung oras. Sa toray po din ito pera sutas lotator radam terkala ursa marami tali ko rumah Alex rakot peblator otor bina isyo babito tambatik som tali som muramator peblator manuel rumakat abidator tator tatim paskol matunay sa baut. Diskumonyo sa inansa kung may panabangaron kung bati pataas kinaboy puno sa kahom sa itira baliputan sa lumari palibil pera mula sa muram aram liko bati sa motor big bumalik tumuro tumig sa unuralin murami terramik namin may tumuro mato populato yung nawabilor tato ito rin murato pero tumulong bitong pamuro sa album. Narinig niya tayo. Sunog siya. Ginagawa niya yung relo niya
ano gid ni. Pero okay na yan, medyo okay na yan tol. Dahil hindi niya na kinakausap yung sarili niya. Dahil nagpapalipad na ako ng orasyon po sa kanya. So pagdasalin lang po, tulungan niyo po ako. Naging jacket siya na to ah. May sipon talaga to sa utak tol. Oh, la. No. Bata. Kakaibang demonyo tong ano na. Para may nakikita siya. May nakita siya tol. Huwag kayong mag-alala. Ako. Akala niya bomba. Naglalaro yata to. Sobrang malala na po tol. Tumatawa na siya mag-isa tol. Malamang masita si Tatolo. Punyal pa. Yan yung mga tubig na binigay ko sa kanya kanina. Ininom niya pala lahat. Kulang pa. Kaya mag-iigib lang ako tol. Mag-iigib na naman ako. Yan o, nadidinig niyo po yung boses konti na motor dahil andyan po sa ibaba. Binaril niya tol. Kako dito sa atin nakasite tol. Sa atin nakasite. Maril niya. Narinig kami maldito. Ako din narinig ko. May maldito parating.
Tingnan nyo, papatayin niya ni Kuya Buds. Patay. Isa. Patay, binaril. Bro! Buds! Bro, dito ako, bro! Bro! Tay, delikado na eh. Huwag lagi sila katungog. Huwag lagi sila kita, bay. Bro! Ah! Bro! Ah! Ano ba, bro? Ah! Wag, bro! Sabi ko sa inyo, babaril tayo! Ah! Bro! Na, patay. Ah. Yung relo niya. Tol, relo ni Kuya Buds, tol. Iniwan niya, parang bomba daw to. Tara, sundan natin.